Good day po sa inyong lahat. Yan. Andito po tayo ngayon sa ating project. Ang ating ginagawang poultry house. Ayan. So, mula dito sa kinatatayuan ko ay andun sa dulo yung poultry house na ginagawa natin. Tapos kung titignan ninyo, napakaganda ng kanilang lugar. Kasi tignan nyo po, oh. Ayan, malayo sa kabahayan. Ayan. Napakalayo. Nasa gitna tayo ng maisan. Ayan, ito yung sasakyan natin. Tapos doon kami galing. So malayo pa. Ayan. So kung kayo ay may ganitong lugar, ayan. So napakaganda. Malayo sa kabahayan. Kung yung yun, baka tumunog. Yung yung sa backyard nga, 'di ba? Sa likod lang ng bahay natin, pwede. Hindi mas lalo dito. Yan. So tara, lapitan natin tong ating housing. Actually yung isa tapos na atang nabubungan. So susunod na nilang tapusin yung second building. So tara po. Ayan, ito po yung second building. Yan, naitayo na yung mga poste-poste. Yan, susunod na nilang install yung girder, yung mga yan. Yan yung pagpapatungan po nung trusses. So ito po. Yung height po pala nung itong tubo, ang haba po ng tubo ay kapag bibili tayo ng isang pyesa, yung buo 20 feet. Ayan, so 20 feet. Ang putol po natin ay nasa 12.5 feet. Ayan, so si 12.5, yun yung itatayo natin. Ito yung tinayo natin, 12.5. Ibinaon natin yung 2 feet. So merong 10.5 na lilitaw mula po dyan sa may lupa. Andyan po yung 10.5 hanggang dun sa dulo sa taas. Yan, 10.5 feet po yan. Yung 2 feet kasi ibinaon natin dun sa pundasyon. Yan, so 10.5 at saka 2 feet 12.5. Ngayon bakit may 0.5 pa? Baka may magtanong. Ang ginawa po kasi natin, 12.5 natin. Dati-rati kasi 12, ngayon ginawa nating 12.5. Para yung 0.5, sayang pa yun na pangtaas. Tatangkad pa yung ating yero, yung pagpapakuan. Tataas pa. Ayan, kasi kapag masyadong mababa, mainitan yung mga manok natin. Ayan, so kaya natin ginawa yan. And then para ma-maximize yung sukat, kung mapapansin ninyo, 20 feet yung isang pyesa, pinutol natin sa 12.5, yung kabila, yung naiwan 7.5, tama po, 7.5. So si 7.5 dadagdagan natin ng 5 feet para maging 12.5 din, papantay siya, di ba? Ayan. So yung pagkukuha na natin ng 5 feet, yung isang pyesa, puputulin lang natin yon ng 5 feet. So walang retaso. Walang walang retaso na maaksaya. So yung isang pyesa na 20 feet, putulin natin ng 4 na tagpa 5 feet. Si 5 feet, yun yung pagdudugtong naman natin doon sa 7.5 feet lang. Ayan. And then yung naman ang
Ang susunod na trabaho dito, yung maghuhukay. Huhukayan dito sa gitna. Yun yung pinaka pathway niya. Ayan. May mga ano tayo dito, nagtatanong yung sa lapad. Yung lapad ay 11 feet po yan. 11 feet. Ayan. So tignan natin tong isa. Itong halos patapos na. Yan. So ito po yung bodega. Ito po yung ginagawang bodega niya, pinagka-bodega niya. 11 feet ang lapad, 10 feet naman yung haba doon. Mula dito hanggang doon 10 feet. Mula dito naman sa tubo papunta dito ay 11 feet. Kaya 11 by 10. Ayan. Yan po yung pinagka-bodega. Ayan. And then ito naman na yung pag-ano ng manok. Ito naman na. Dito na sasampa. Ayan. So, ganyan lang po. 1, 2, 3, 4. 4 yung nakalitaw, isa yung nakabaon. So, ito po. 1, 2, 3, 4 na hollow blocks. Sa ilalim po, may isang nakabaon. Ayan. And then, ito, tatabunan, tapos sasahigan. And then, mula po dito sasampa yung leg stand natin. Yan. And then, dito sa may tubo, itong mga poste na to, lalagyan natin ng angle bar. Weweldingan natin. Darwin, pakituro mo yung pagweweldingan ng angle bar, magbuhat kayo. Yung angle bar na iwewelding nila dyan din sasampa yung ating leg stand. So kung ano yung level ng taas nito, itong pathway, pareho lang dapat yung pagweweldingan ng angle bar. Ininibel natin, ile-level natin. So para magkapareho. Pag nilagay natin yung leg stand, balansyado. Yan, naka-level siya. I-sample nyo lang yung isang angle bar. Yung didos po yung nilalagay namin na standard and then 1/4 para makapal, hindi siya basta-bastang lulundo. Kasi yung manok po mabigat. Ayan. Iwe-welding. Ano pa? Sa loob Ayan. Ayan. So kung ano po yung taas nitong Osep, turo mo. Itong hollow blocks. Yan po. Kung ano yung taas niyan, yung finish po niya, kasi mapapatungan pa yan ng mga didos na topping niya o tres. Kung ano yung pinaka-level niyan, ganun din yung pag-install ng angle bar. And then, doon na lang isample mo Osep na ganun. Kunin mo yung parlina. Diyan na po isasampa yung mga cages natin. Yan. Ganyan. Kunwari ganyan. So ganyan. So dapat level. Hindi mataas yung sa may hollow blocks. Hindi mataas yung sa may angle bar. So dapat po naka-level. Ayan. So ganyan lang po. Actually ito patapos na. Ang kulang na lang ay bubong. At saka yung tambak. Nagtatambak na po sila. And then sasahigan na. Angle bar. And then pwede na kami mag-install ng cages. So konti na lang po yung trabaho dito. Ayan. So ito ay pang 1,008 heads capacity. At andito tayo ngayon. Okay na yan. Babaan nyo na yan para hindi kayo mangawit. Andito po tayo. Yung kinakatayo natin ay bodega. Didingdingan po namin ito ng yero. Yan, yero. And then ang pinakapintuan niya ay dito po. Depende na kung saan gusto nung may-ari ilagay yung pintuan.
Ayan, and then pagpasok nila ng pinto, bodega, and then manukan na dyan. And then sa dulo, isasarado po namin yon. Ayan, so safe. Kahit naiwan nila yung manok, walang makakapasok na hayop, kambing, baka, o yung tao na makikitikim ng itlog. Okay lang sana kung makikitikim ang mahirap yung kunin niya lahat Ayan, so secured po siya kasi dito naman sa gilid, kung mapapansin ninyo, di ba, cages na po yan. First deck, second, third, so pataas po yan. So doon na po yung open, hindi naman na po yan basta-basta aakyat dito kasi mataas Ayan, so napakaganda po ng ganitong sukat. Napakaganda. Ang ganda nung sukat natin Ang ganda, 12.5 yung putol ng tubo, 2 feet yung nakabaon, 2 feet yung binaon mo tapos 10.5 lang po yung nakalitaw. Mula dyan sa kinakatayuan ni Darwin hanggang sa taas ng tubo ay 10.5. Ayan. And then dito naman yung ating second building, yung mga tubo-tubo na yan. Ayan. So abangan nyo po. Medyo busy lang yung nagpapagawa ng 3,024 heads capacity na elevated poultry house. Ayan. Ginagawa ko na po. Ayan. Pakiabangan na lang. Ayan. So hanggang sa muli, kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Ayan. Mula po dito sa San Carlos City, Pangasinan. Good morning po. God bless and mabuhay.